Davao del Norte. Si Coach Elisa Bueno from Cebu. Si Coach Lisa Capin from Cebu. Coach Nancy Prado from Navutas, Metro Manila. At ang aking downline na malayong malayo sa ating kabihasnan is far away from us, about 1,000 miles away. Ang aking kasamahan at ang aking kasama ko sa opisina dati, si Coach Peter Barkita ng Riyadh, Saudi Arabia. Kung sinong hindi ko pa nabanggit, I would like pakisulat lang o pakichat lang. Also, of course, hindi natin makakalimutan na i-acknowledge ko po ang ating mga kasamahan sa ating community, ang XR team, ang kanyang mga sub-teams, ang Laban, Payaman, Kings, Millionaires, ang Abundance headed by our very own men coach Marian from Cebu, Voyagers, of course, sila Coach Jonah, Money Magnet, Freedom Fighters, si Coach Leah. And of course, I would like to special mention sa aking mga kasamaan sa seniors circle, si Sir Coach Tony Kian at saka si Coach Maricon Villarama at iba pa dyan na hindi pa nag-acknowledge as a senior citizen. Bago ang lahat, ako po magpakilala sa inyo. Ako po si Tony Monter, tubong Bohol, lumaki sa Davao, at lalong lumaki pa sa Metro Manila. I am 73 years old as of last July. Ako'y dating OFW. Nag-work ako sa Middle East, very particularly in Riyadh, Saudi Arabia. At I've been spending half of my life sa Riyadh, sa Saudi Arabia for 35 years. Nag-retire pa ako noong 2015 at nagkaroon pa ako ng traditional business sa Negros. I have my own sugar farm at saka trucking business. Why I joined RJ64? Because na-realize ko po, nung pumunta po ako dito sa Manila for a change of residence, actually taga Quezon City talaga po ako, kaso nga lang, naging matumal ang aking buhay bilang senior citizen. What do you mean by that? Ibig sabihin, talaga napaka-boring ang buhay ko. As a matter of fact, nagkaroon pa ako ng walang halaga ang buhay because naging boring ang sistema sa buhay ko at na-realize ko po na kailangang maghanap ako ng paraan upang hindi na ako magde-depend sa aking mga anak, sa aking pension, at kaya po natagpuan ko po itong RGSX4 na nagbibigay sa akin ng time freedom at financial freedom. Salamat sa RG64, they recognize my efforts. Na-awardan pa ako ng The Fast and Furious. Naging top senior citizen sa ating community, top earner, at nagiging active trainer at naging member ng 100 Club sa RGS64. Okay, so thank you for your time. Now let me just go now to my presentation. Okay, 1 second please. Oops. Ang topic natin sa gabing ito ay about how to develop effective communication skills. Papaano daw natin ma-develop ang ating at paano natin tawag nito?
mapalakihin o pausbungin o palawakin ang mabisang komunikasyon na dapat nating ipaiiral, ipamamahagi sa ating mga kasamahan sa RGX4 community at lalong-lalo na sa ating mga downlines at mga prospects sa ating kinagagalawan sa ating negosyong ito. So ito po nga ating pagbulay-bulayan tonight, fellow coaches, partners. Kaya I would suggest, kasi alam mo, we cannot just depend on the memories. Kaya I would suggest if you have pens, ball pen, pencil, notebook, or papel, just take note of what I'm going to share with you tonight. Because alam mo naman tayo, kapag napakinggan lang natin itong training, just pakinggan, nakikinig lang tayo at hindi natin naisulat in black and white, ay makakalimutan natin. So this is my suggestion to you. All right? So, kailangan nating i-discuss tonight about how to improve or how to develop our communication skills. Now, number one, isang bagay na dapat natin pag-iisipan. Excuse me, Coach Tony. Yes? Mag-share screen ka muna. Share screen. Share screen ka sa PowerPoint mo. Hindi ko pala na ano, sorry. Okay, sandali lang. Very good. One second, ha? I see. Click mo share screen. Dali. Take your time. Okay na? Slideshow ka. Okay na? Narinig? Okay na? Kikita nyo na? Yes, yes. Very Alright. clear. Okay. Ang number one na ating pag-uusapan ay tungkol po sa collaboration. Anong ibig sabihin ng collaboration? Ito po sa Tagalog ay pakipagtulungan. Napaka-importante po na makita natin dito sa ating komunidad, sa ating respective teams, ay napaka-importante po na meron tayong collaboration between our mentor, our coaches, our partners, and even our downlines. Because ang teamwork po ay dapat natin ipaiiral sa bawat isa. There should be a cooperations between each other because na-involve po ang ating personal agenda, hindi lamang sa ating personal na pakipag-ugnayan sa ating mga prospects, kundi dapat natin i-collaborate ito sa ating mga team leaders, sa ating mga mentors.
Marami po tayong mga events na nangyayari sa ating sa ating komunidad, especially mga events, especially sa ating mga invitations na ating mga prospects, ang invitasyon natin, ang ating prospecting, at even doing our online business. Kailangan natin pong i-team up ito. Kailangan nating i-share natin ito sa ating mentor. Ibabahagi natin ito sa ating mga kasamahan, sa ating bawat teams. Very important po na tayo ay makipag-ugnayan sa kanila, makipagtulungan. Mahirap po kung tayo solohin lang natin ang ating ginagawa sa industriyang ito. Napaka-importante po na magkakaroon po tayo ng communication with one another. There is teamwork, ika nga. There should be developing skills and talents within your community. Napaka-importante po na kailangan nating i-share ang ating mga ideas sa bawat isa. Mahirap po kung sulusuluhin lang natin ang ating ginagawa. For example, kung meron po kayong mga heartaches and pains within your team, dapat ibahagi niyo ito sa inyong community, sa inyong mga kasamahan. Sapagkat po, importante po na magkakaroon po ng coordination at saka the meetings of the minds ng mga kasamahan natin. Napaka-importante po yan sa kadahalanan na no one is an island. No one can live alone. No one can exist alone. Kaya po sa ating komunidad, bilang mga workers sa industriya ng RG64 at ang company natin na ating sisilbihan sa UNO, ito po ay isang bagay na dapat nating ipairal sa ating sarili na hindi pa ako nabubuhay mag-isa. Kasama po, kabalikat ko po ang ating mga kasamahan dito sa ating grupo, sa ating team. Kung sa gayon, ang aking mga problema ay hindi ko lang susuluhin, kundi magkakaroon po tayo ng pag-uunawa, pagkakaisa, at pagtulong-tulungan natin ang mga problema na minsan ay dumadating sa atin. Most particularly, may problema po tayo kung papaano tayo makapag-invite, papaano tayo makapag-prospect, nahihirapan ka. Kaya isang guni po ito sa ating mga kasamahan at lalong-lalo na sa ating mga mentors at lalong-lalo na sa ating mga senior coaches. Particularly sa mga baguhan na hindi pa nagamay ang kanilang pakipag-acquire ng mga skills sa invitation, sa pag-prospecting, sa pag-i-invite lalong-lalo na at more so sa pag-closing and follow-up. Very important po ang collaboration, pagtutulungan. So nakikita ko po ang isang bagay na naging effective po sa atin na kung magtulungan tayo ay magkakaroon po tayo ng progreso sa ating hinaharap. So ito lang po ang dapat natin tandaan, collaboration. Meaning magtulungan tayo. Hindi puwede natin yung solo-solohin lang natin. You consult your mentors, you consult your senior coaches, sapagkat doon lang natin malalaman na, "Uy, iba pala talagang itinuro sa akin ng mentor ng aking mga senior coaches." Sapagkat maranasan ko rin ang mga difficulties na na-encounter nila noon, na-experience nila at ibabahagi nila ito sa atin, lalo-lalo sa mga bagong mga coaches. And therefore, magkakaroon the meeting of the minds and efforts of everyone at nakikita natin dito ang progreso ng inyong samahan. So, number one is cooperation or collaboration, pagtutulungan. Tanda natin, this is one of the effective skills or communication skills na dapat natin i-develop sa ating sarili, sa ating komunidad, sa ating mga samahan, sa ating team.
Number 2. Dali ah. What happened? Negotiation. What does negotiation here stands for? Pag-ayos, pag-uusap, pag-aariglo. Napaka-importante po ang ang punto na ito, isang bagay na dapat nating isaisip, isasagawa at ipamumuhay natin sa ating komunidad. Ang tanong, papaano natin ma-negotiate ang isang bagay na hindi natin alam? Paano natin ipamamahagi ang skills na ito kundi hindi natin itatanong sa ating mga mentors? So, the question is, how can I do it? What can I do? Papaano natin magagawa ito? So again, we go back to the basic principle of collaboration, pagtutulungan. So you ask your mentors, paano tayo makapag-negotiate sa ating mga downline o sa ating mga prospects kung hindi natin alam. So you need help from your community, from your mentors, from your leaders. I-discuss mo ang ideas na ito sa kanila, and at the same time, ibahagi mo sa kanila anong mga problems na i-encounter mo when you negotiated with your prospect. Importante po ito, mga kasamahan natin sa industriya, upang sa gayon malalaman natin ang kalagahan po ng ating negotiation skills. You discuss your ideas with your upline, with your mentors, with your coaches on how to develop negotiating with your prospects. Negotiation skills is very important, lalong-lalo na sa pakipag-negotiate ng iyong prospects. Negotiation entails patience. Kailangan po ang pasensya, lalong-lalo na mayroong mga makukulit na mga prospects, ng mga guests natin, ang daming mga tanong na minsan ay hindi mo na kayang sagutin. Kaya coordinate with your mentors. Share the burdens with your coaches, with your seniors. Kasi in so doing, malalaman natin na wow, marami pala akong natutunan kapag nagtatanong ako sa aking mga mentors. Again, discuss your problem, discuss your the skills of negotiation and how effective you are to negotiate, lalong-lalo na when you present your business sa iyong mga prospects at saka yung mga clients. Now, let's go to number 3, written communication. Nakasulat na komunikasyon. In other words, anong ibig sabihin ng written communication? Ito po yung exchange of information, ideas, or messages through written language in the form of letters, memorandum, emails, messengers, at iba pa. Napaka-importante po ang written communication, lalong-lalo na sa ating pakipag-ugnayan sa negosyong ito. Coaches and partners, it's very important that you put down everything in writing. Hindi lang natin dapat iasa-asa natin sa ating isipan, alam ko na ito, gagawin ko na ito. Pero kung importante po ay maisulat natin. So you should have your own notebooks or writing pads or even your laptop na meron kayong mga notes dyan. Isulat nyo ito upang sa gayon matatandaan natin. We cannot just depend on our memories, lalong-lalo na tayo ay hindi na bumabata. And for our senior partners, it's very important, very handy ang iyong mga notes.
ang inyong mga notebook diyan at papel at ballpen ay isusulat nyo ang mga pangailangan na nai-share ng ating mentors. How to improve this written communication skill is by doing what you're supposed to do in doing the prospecting. In other words, lalong-lalo na sa prospecting, lalo na sa pag-invite, hanap ka ng prospect. Of course, ang unang-unang gagawin natin ay communication through written communication. Magagawa rin natin yung verbal communication sa pagtawag ng iyong mga prospects, pag-invite sa kanila. But again, ang pinaka-effective din ay nakikita nila sa Messenger. Messenger doon sa Facebook ay isang tool na effective tool ito na mai-convey yung message mo sa kanila na you are inviting them, that you have an online business na napakaganda, na nakakatulong sa kanilang to generate income at magkakaroon po ng panibagong pananaw sa kanilang katayuan sa kanilang buhay. Once again, very important po na ang written communication ay mai-develop mo sa iyong sarili. Huwag kang magdedepende lang sa iyong memory. Huwag kang lang magdedepende sa iyong pag-iisip lang o natatandaan ko lang ito, kundi kailangan na meron kayong notebook at ballpen. O kaya naman, kung meron kayong mga laptop dyan or tablets or meron kayong mga notes doon sa inyong cellphone, ay maisulat nyo, ibabahagi nyo sa written communications. Again, written communication skills is very important for us, mga coaches, partners, sa ating negosyong ito. Because you can also already plan your your strategies, you can plan your script messages, may isusulat mo kung anong pwede mong ibabahagi ang invitation sa iyong mga clients, sa iyong mga prospects. And of course, gagamitin mo ito sa pamamagitan ng iyong written communication. Napaka-importante po ang verbal and non-verbal communication sa iyong mga clients, sa iyong mga prospects. Sapagkat ito po ay mai-relay mo sa kanila anong gusto mong magandang balita na ibabahagi mo sa kanila. Coaches, it's very important that you do your own assignment. Hindi lang tayo magre-rely sa ating mga mentors, sa ating mga senior coaches. Dapat ibamahagi rin natin ito sa ating mga downlines na ang written communication ay napaka-importante po, mga kasamahan sa industriyang ito, sa RG64, na dapat natin mai-develop itong sistemang ito upang sa gayon magkakaroon ka ng effective communication skill through written communication. Paano na lang kung wala kang written communication skills na pwede mong i-wrap up or gagawin mo yung iyong mga goals, ang iyong mga plano mo, ang iyong mga tutorials na gusto mong ibabahagi sa iyong mga downlines. So napaka-importante po ang written communication because in so doing, you will develop the tendency of putting things in right perspective. So yan po ang importante po. So tandaan natin, you are having a good communication skills by writing documentations, written documentations. All right? So, okay lang ba tayo dyan, mga coaches? Kapag baka yung iba dyan, inaantok na. Alam mo kapag inaantok ka na dyan, hindi kayo yayaman yan. So, kailangan makinig tayo dito because this is just a very important training for all of us. So, we'll learn by doing. We'll learn by listening and hearing. We learn by writing down all the notes. Because in so doing, mai-apply natin to sa ating
araw-araw na pakikipag-negotiate sa ating negosyong ito. Alright? Next one is public speaking or verbal communication. What is verbal? Ito yung pananalita, pasalitang komunikasyon. So, ang verbal communication or public speaking ay napaka-importante rin. Kailangan nating i-develop ito within yourselves. Hindi lang tayo aasa lang ng ating mentor lang ang siyang palaging nagsasalita. Kailangang i-develop natin ang sarili natin na marunong ka rin makipag-share, makipag-usap sa iyong mga prospects. To take note, coaches, mga partners, it's very important that you develop your public skills upang magiging independent kayo po sa ating negosyong ito. Mahirap po na aasa na lang tayo, especially kapag you're doing your prospecting, you're inviting. Pag i-invite mo ng iyong mga prospects, kung hindi ka marunong ng written communication skills, kung hindi ka marunong mag-verbal communication, hindi ka marunong magsalita sa kanya, lalong-lalo kang sa pag-follow up, kausapin mo sila. So it's very important that you talk to them. You develop. Wala na yung hiya-hiya. Talagang pakapala na lang ng mukha ang ating isi-share sa kanila. Ano? Sorry. Hindi pa yan. So, ibig sabihin, ang verbal communication ay do not be afraid. Huwag kang matakot pagsasalita. Do not be ashamed as a leader, lalo-lalo kapag may mga downlines ka na. You develop this skill so that you'll be effective sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga downlines at ganoon din sa iyong mga future invitees or guests. Ano mga example ng mga verbal communication? Ito po yung speaking to one another, speaking to another persons over the telephone, over the cell phone, over the microphone, or over a crowd of people listening to you. Napaka-importante lalo na kapag nag-face-to-face tayo. Napaka-importante po mga coaches na i-develop natin itong skill na ito. Huwag mahiya, humarap sa madla, humarap sa mga tao kasi napaka-importante po na mai-develop mo yung ability mo to speak to the audience, to your people. Importante rin na mai-develop ang public speaking through face-to-face na discussion. Minsan nga kapag dinidiscuss natin itong ating programa na online business, ang RG64, anong mga benepisyo na ito, kailangan nating ipadama sa ating mga clients, lalo na kapag nakipag-usap tayo, hindi lang sa online, kundi pati na harap-harapan na, especially sa ating mga kamag-anak, sa ating mga friends, sa ating mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, ating mga magulang or ating mga kapatid, ating mga kamag-anak na sa abroad. Pag nag-uusap tayo sa telepono or kaya kinakausap mo sila, i-develop natin yung ating verbal communication. Because minsan lang kung i-apply lang natin o i-re-rely lang natin o aasahan lang natin yung written communication, ay hindi rin uubra yun. Kasi minsan, hanggang scene na lang sila. So iba talaga yung rin na epektibo rin yung makausap mo sila harap-harapan o kaya mag-video call kayong sa iyong mga clients. Another one is interview. Mga example lang ito sa public speaking or sa verbal communication. Interviewin mo sila, kausapin mo sila, kamustahin mo sila. At saka isa pa rin mga sa public speaking ay i-discussion about the beauty of our online business. Ang kagandahan ng ating mga produkto na ating maisi-share sa kanila, ang mga produkto na nakatulong sa ating health,
nagpapagandas sa mga kasamahan natin, ang ating kalusugan, ang ating mga beverage products na nagpapatunay na napakasarap pala ng ating mga produkto. Again, napaka-importante mga coaches na i-develop natin yung public speaking skills, yung ating verbal communication. Because by so doing, automatically yun, mato-turn on sila sa iyo na, wow, magaling pala itong magsalita. Magaling pala siya mag-explain sa mga produkto na ito. Magaling pala siya mai-develop yung ating binary product, ang ating binary na programa na hindi lang sa e-commerce na may i-share natin, kundi pati na rin sa ating binary income na makakamta natin. And more particularly, habang tumatagal tayo sa ating industriya na ito, lalong-lalo na yung game plan. Napaka-importante po mga kapatid, mga kasamahan ko, na i-develop natin yung ating pakipag-ugnayan through verbal communication. Walang mawawala kapag nagsalita lang tayo. Walang mawala sa iyo. As long as do not be afraid, stand firm to your conviction. Stand firm to what you're selling to your customers. Stand firm by talking to them with heart to heart, from your heart, from the way you speak will convince them that, wow, talagang tunay na po na siya ay na-develop na sa RGS community. Alright? Active listening is number 5. Malapit na po tayo. Pero hinahinay lang ko kay sa mga Bisaya pa nga akong mga kaubanan din ha. I have to speak slowly because alam ko other people cannot catch up. So hinahinay lang tamikig istorya. I am addressing this to those people who speak Cebuano and Bisaya. But for those who cannot understand, so I have to speak slowly so that I can convince you guys, coaches and partners, that really effective po ang ating communication skills because this is the only way that we can convince our clients, our prospects, our guests. Now, one of the things that we should also take into consideration, ang ating iisipin din mga kapatid, ay yung active listening. Ano ito yung active listening? Ito pong active listening ay isang bagay na dapat natin tandaan, no? Tandaan natin ito na kailangan pala yung active listening na yan, isang skill na dapat natin i-develop ay you should pay attention, give the speaker, give your mentor, or yung ating mga uplines. Kapag nakipag-call siya ng mga meeting sa atin, lalo na tayong mga coaches na under sa kanyang sa under tayo sa kanya. I am addressing this to all the teams ng RGSX4. If your team leaders, your mentors, or your uplines are calling you for a meeting, please pay attention to your leaders when they speak to you in a meeting. So give the speaker or give your mentors the undivided attention and acknowledge their message and acknowledge their their discussion, their time na me time sila makipag-usap sa iyo. Napaka-importante po mga kapatid that we should have time, allocate time. I-allot mo yung time to listen to people who wants to be a part of this community. So in other words, when you do active listening, magkakaroon po kayo ng you can show to them, you can show to your uplines that you are listening. How? By listening attentively, no? And then of course, you can also
consider na ang listen ng isang skill na ito na nagtuturo sa atin na aktibo tayong nakikinig sa ating mga mentors at saka ating mga senior coaches. When doing this meeting, lalo na kung nagkakaroon kayo ng mga meetings sa inyong mga respective teams, please do address questions to them. Ask questions, no? Summarize what you have learned through listening. So importante rin na makakaroon ka ng attentive minds, attentive ears, and attentive spirit to listen to your mentors. Limit your interruptions to them. Huwag kayong basta-basta na lang na makipag-ugnayan sa sarili mo na hindi mo naman naisip na meron palang nakipag-usap sa inyo, no? So in other words, listen to your upline seriously because this is a very important element sa ating buhay ng ating samahan na ito na kailangan nating makinig tayo sa mga advices ng ating mentor. Because kung i-ignore natin yung ating mga mentors, ating mga coaches, ang iyong mga downlines bilang downlines ay magkakaroon ng gap. There will be a gap between you and your mentors. Simply said, apply your listening power to your mentors and to your downlines. So, agree ba tayo dyan? Importante po mga kapatid na when your mentors call for a meeting, kailangan lang na pakinggan mo siya. Kapag nagsasalita ang iyong mentor, ang iyong coaches, hindi yung nagmi-meeting siya inyo, tapos nakipag-usap ka sa ibang linya, sa iyong ibang telepono, o kaya umaalis ka bigla at saka matagal kang hindi bumabalik, yun pala may kausap ka. Insulto yun sa ating mga mentors, sa ating mga coaches. Do you follow me? So in other words, please, kausapin kung nagkikipag-meeting ang iyong mga mentors, give him the privilege of giving him the time na tayo po ay makikinig sa kanya. Because ang mentors natin ay he care for us. Naniwala po sila na he's representing as a senior executive sa ating komunidad. He's our father. He's our leader who wants to mold us into perfection. In other words, ang ating mga mentors, ang ating mga senior coaches, kung mayroong mga downlines, sila po ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Because without them, we are nothing. Of course, not to discount, of course, the spiritual side of it, but in this business side, kailangan ng pakinggan natin ang ating grand mentors, ang ating mga senior mentors, ating mga senior coaches, kung anong mga advices nila na dapat ipairal sa atin, lalo na sa mga downlines, lalo sa mga bago pa sa ating team, excuse me, ay dapat nating sundin sila at magkakaroon tayo ng time to listen. Okay. Our next in feedback naman. Ano yung feedback? Wow, napaka-importante po ito mga kapatid. Feedback means a response given by the downlines or individuals receiving informations. Ano ito mga feedbacks? Importante po mga feedbacks mga kapatid.
lalong-lalo na kapag nagkakaroon ka ng mga meetings, mga brainstorming, mga updation, mga meeting of the minds, lalo-lalo yung mga plano mo sa inyong team, ay ibibigay mo ang iyong kuro-kuro, ang iyong mga suggestions. This is now the input or the feedback. So there's a two-way process in here. Feedback is important in communication because you want to express or you want to cite examples or experiences na na-encounter mo, lalong-lalo na sa mga na-meet mong mga prospects. Na-invite ka, ngunit nagkaroon ka po ng mga hindi pag-uunawaan sa iyong mga guest dahil hindi niya naintindihan yung mga paliwanag mo sa kanila. O hindi mo sila nakumbinsi, lalo na when you start inviting them. So it is very important that you put feedback to your coaches, to your mentors. Ask their help. Say ko, mentor, mukhang sablay ang aking invitasyon sa aking mga guest. So I need your assistance. I need your help, no? So you provide inputs to your mentors and to your coaches. So napaka-importante po 'yan sapagkat when you give input and feedback to your mentors, ay matutuwa pa nga ang ating mga mentors at saka coaches dahil ibinahagi mo yung mga experiences mo na naranasan mo. At lalong-lalo na when you are gathered together as lalo na sa team gathering, no? Which are scheduled every week, once a week sa respective teams nyo. Come out with your ideas. Come out with your inputs. Come out with your suggestions. It's very important that this will entail communication suggestions na nanggagaling sa inyo to improve your team's accomplishment or kung ano man mga bagay-bagay na ika-improve ng iyong team. Napaka-importante po 'yan, no? Ang feedback. Because by so doing, may improve din ng ating mentors on how he manages his people. Sa iyo naman, kung may mga downlines ka, kung may natanggap kang feedback sa iyong mga downlines, this is a one way of magkakaroon ka ng cross-examination. Saan ba ako nagkakamali? Saan ba ako kailangang mag-improve? Saan ko ba pwede kong matulungan ang aking mga downlines na ma-improve ang kanilang mga selling skills or kanilang mga negotiation skills or kanilang mga invitation skills or prospecting, no? So this is very important, mga kapatid. Never allow yourself na tahimik ka lang, especially sa mga meeting nyo, na meron kayong mga staff meeting or team meeting, na come out with your ideas, come out with your suggestions, come out with your feedbacks, because in so doing, madidevelop yung camaraderie nyo, magkakaroon kayo you will learn one another. Magkakaroon kayo ng feeding of one another's suggestions and development. All right? Okay, what's next? We have delegation skills. What is this delegation? It is the assignment of authorities to another person, from your mentor to your downlines to carry out special assignments or activities. Now, nakikita natin sa isang organization, meron tayong leaders. Sa ating grupo, meron tayong mentors,
meron tayong mga coaches, meron tayong mga downlines. So it is very important that we should be submissive to our mentors because our mentors is the one officially delegated to give assignments or responsibilities sa kanyang mga downlines, sa kanyang mga coaches. So he has the authority to delegate, to give assignments to his community, to his people. Like for example, si GM Warren nag-delegate sa amin as mga core leaders na magbibigay ng topic ng training o mag-share or mag-closing o magbigay ng sharing sa mga guest. Ay napaka-importante na you as a mentor or you as a downlines ay magiging submissive po tayo sa authorized person nagbibigay sa atin ng assignment. So the role of the mentor is to delegate. So you should be submissive sa delegation. Pero kasi kung akuin na lang lahat ng ang ating mentor, ay hindi talaga uusad ang ating negosyong ito. Kung hindi tayo makipag-submissive sa kanya. So delegate our task, lalong-lalo sa mga meeting natin, sa ating mga individual team na meetings. So kapag ang mentor natin ay magsabi sa iyo, o ikaw ang magiging host for this meeting, ay tanggapin mo ang assignment na yan because this is part of your training. O sa announcement, sa pag-share, sa pag-opening prayer, sa pag-closing, sa pag-share ng iyong mga experiences, this is one way to step up na malaking bagay po ito na mai-delegate mo yung skills na yan sa iyong mga downlines. Later on, kanya-kanya na tayong grupo because we have developed our own community, nagmamature na tayo, nag-grow na tayo at nagkakaroon na tayo nating mga sariling, lumalaki na po tayo. In other words, let us develop these delegation skills because it's very important that this delegation skills is being adapted, is being showered to others. So meron na yung tinatawag na duplications. Kasi hindi nang talaga pwedeng hanggang ikaw na lang ang magiging mentor. Dapat mag-duplicate ka. You create your leaders of your own community. So again, it's very important that this delegation skills may ma-develop natin ito mga kapatid. Kapag bibigyan ka ng assignment ng iyong mentor, na ikaw ang mag-share, ikaw ang mag-host, ikaw ang mag-opening prayer at mag-closing prayer, ikaw ang mag-share, ay tanggapin mo with a spirit of gratitude. Because kung kapag ang mentor ay hindi magbibigay siya ng assignment ng ganon, ay hindi ka madidevelop, hindi ka matitrain, hindi ka mag-uusad, hindi ka mag-improve ng iyong skills. And this is very important because sa in-house training na lang, nakikita natin on how people are developed. Like for example, kung hindi na-develop si Coach Dan, si Coach Jonah, si Coach Leah, si Coach Marian, si Coach Bea, kung hindi dinelegate ni GM Warren, nila Mentor Dayan, ang mga assignment na ito, they wouldn't improve their own respective skills. Napaka-importante na tanggapin natin itong mga assignment na ito. One day, in your own respective teams, wag na lang kayo magugulat kapag magbigay ang inyong mga mentors, ang inyong mga senior coaches ng assignment. Tanggapin mo with an open heart, with an open mind, with an open arms, sapagkat this is now the starting of a long journey. Because alam mo isang journey, it starts 1,000 miles
starts with the first step. No? This is not Chinese proverb. Importante po na when when you are challenged by your mentors to delegate some assignments, take it. Tanggapin mo. Huwag kang mag-atubili. Sabihin mo, mentor, hindi ko kaya. No. Have the guts. Have the guts and said, yes, I can do it. No? I can do it. Sabi mo sa mentor mo, sa mga coaches mo, kaya ko yan. Paglalaban ko ang aking karapatan bilang isang leader ng grupo namin. Kaya nanawagan po ako sa ating mga coaches, ng ating mga leaders, sa XR team, sa laban, sa payaman, sa kings, sa millionaires. Nanawagan ako sa mga downlines ng abundance, ng Voyagers, ng Money Magnet, ng Freedom Fighters. At lalong-lalo na, nanawagan po ako at nakikiusap po ako sa aming LG team, Life's Good team, na kapag bibigyan tayo ng assignment natin mga mentors, grab that opportunity because that opportunity will never come back again kung ipapasa na sa ibang mga kasamahan mo. So remember, you can do it and others can do it. That is what we called Nike I can do it principle. Sabi nga ni Mentor Jay. Number 8, another skill na dapat nating maging how effective we can do this communication skill ay conflict resolution. Pag-aayos ng negosasyon. In other words, anong ibig sabihin nito? It is a process. Ang conflict resolution ay isang proseso ng dalawa or iba pang mga partido na working towards a solution sa problema or dispute. In other words, ganito yon. Sa isang korporasyon, sa isang komunidad, o lalo na, let's go back to the basic unit sa isang society, which is the family. Kung merong conflict ang ama at ina sa kanilang mga anak, ito pa'y pinag-uusapan. Gayon din sa atin when we are working in an employment status sa isang company, kapag may mga problema tayo sa ating boss, pinag-uusapan, pinagmimitingan, pinag-uugnayan, ano yon? Ang ibig sabihin, pinag-uusapan at nagkakaroon ng mutual understanding. Conflict resolution. Hindi po maiwasan, meron tayong mga conflicts, tao lamang tayo. We are just human. Meron tayong mga iba-ibang mga ugali ang nagkakaroon tayo sa isang komunidad. We're a mixtures of different races, of different breedings, of different habits, o kaya upbringing or discipline ng ating mga bawat pamilya. Kaya there are disagreements, there are conflicts in our community. Minsan pa nga, hindi tayo nagkakaintindihan sapagkat hindi nagkaunawaan. Pero may solution dyan. And part of that solution is calm down, slow down, meet, magka-meeting tayo, mag-uusap tayo, no? And part of the solution is just by meeting one another. Pag-uusapan. May kasabihan nga na you should be a part of the solution, not be a problem. No? Huwag kang maging problema sa komunidad, but magiging solution ka
sa problemang dumadating diyan sa problemang yan. Resolve the conflict. How do you resolve the conflict? By asking yourself, what can I do to gain? Be a part of the solution to the problems that we're facing in our community. Anong mga bagay na dapat nating intindihin? Anong mga bagay na dapat nating gagawin on this issue of conflict resolution? Pwede nating sasabihin natin na, yes, mentor. O kaya, I understand. Naintindihan ko po. Do not point fingers, lalong-lalo na. Ito, nakikita mo? Do not point fingers. Ikaw kasi, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. No, do not do that. Be human. Be lovable person. No? Let the person explain themselves and actively listen. Kasi kapag two waters in boiled waters, ay talagang walang solusyon yan. Kapag sunog ay puro fire ang ibabahagi mo na walang solusyon dyan, ay talagang susunog talaga yung discussion nyo. Walang mararating. Avoid yung ako, na ako na lang ang bida dito. Avoid using I statement. Instead, use the word we. Tayo. Anong magagawa natin sa problema natin? Anong magagawa natin sa ating isang coach na ito na hindi umuusad, hindi lumalago, naglalaylo? Anong magagawa natin na tulungan natin itong problemang ito? Bakit hindi lumalago yung ating komunidad? Bakit hindi tayo nakapag-pay-in? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng maraming mga downlines? Baka marami tayong problema na hindi natin nasusolusyonan. Isang conflict resolution na nakikita ko rin is show a willingness to compromise or collaboration. Show your resolution by meeting people's mind and in agreement, no? Magkakaroon ka ng time to concede. Ibig sabihin, okay, tama po kayo. Saludo po ako sa iyong mga suggestions na yan. Another issue na nakikita ko, itong conflict resolution, don't take anything personally. Walang tinatawag natin sa kasabihan na walang pusong mamon. Natatanda natin na minsan sa isang grupo, merong nagtatampo dahil hindi love ni mentor, hindi binigyan ng attention ni mentor, hindi binigyan ng kaukulang pansin ni mentor o ng ating mga senior coaches, o minsan pa ay hindi nagpapakita kasi na-Indian, hindi dapat. Also another nakita natin itong mga conflict natin na nakikita natin sa ating grupo, sa ating komunidad. Don't take behind people's back. Don't talk people's behind, no? Huwag natin pag-usapan ang ating mga kasamahan sa likod, no? Rather, pay close attention. You should pay close attention to non-verbal communication. Huwag natin ipadaan sa chismisan. So prioritize resolving the conflict kung ano yung tama na resolution. Kung ipairal pa rin ang kanyang gusto, then kausapin natin siya. Bigyan natin siya ng chance to speak up what he thinks is better. So nagkakaroon po ito ng, sabi nga ni Ma'am Jonah Consuelo, build your emotional intelligence. At sabi naman ni Coach Francisco Espinel,
bossy attitude mentor must be avoided. That's true. Kasi kapag no man is an island, ika nga, no one can stand alone. Remember, people is, we must build people. We must build this business by making people grow, by making people activate their desires to be growing with love and grow with motivations and grow with no conflict with one another. Kasi kapag yung attitude ipairal dito, lalo-lalo na kasi may problema tayo sa itong Filipino mentality na kaya ko yan, akong mag-iisa, hindi pwede yun. Because sa sinabi ko sa inyo, no man is an island and no one can stand alone. It needs it needs people. Kailangan natin ng tulungan. Bayanihan spirit. Ika nga, kung hindi ka madala sa pakiusap, then you must have a problem within you. So you have to talk to your best friend, to your coaches. Tandaan din natin sa conflict resolution, alalahanin natin kung kailan natin i-apologize and to forgive. Know when to apologize, when to forgive, when to give sorry na ako'y nagkakamali. Focus on the conflict at hand and not on the past ones. Yung history na yan, hindi na natin ongkutin. Huwag na natin balikan ang nakaraan. Face the current issues. Face the current problems that you have in your team. And in so doing, uusad tayo. Hindi na natin balikan yung nakaraan pang pagkakamali sapagkat ito ay nagbibigay ng bigat sa iyong team. In addition to conflict resolution, inject humor. Magtawanan naman kayo minsan, no? Inject comedies, mga story na nakapagbigay ng saya sa bawat membro ng iyong team. And remember the importance of relationship. Build your relationships within your team. Napaka-importante po. Walang iwanan. Tulungan. And this is very important, my friends, my coaches. Huwag mong iwanan ang iyong mga kasamahan na naghihirap, nag-iisa. Huwag mo silang iwanan. Kamustahin mo sila. Merong naglalaylo, merong hindi na nag-uusad, hindi na nagpa-prospecting dahil nagkaroon siya ng bad experience. Talk to them. Send them a small note. Send him a message. Kaya very effective itong messenger natin eh. Or tawagan mo sila. Sabihin mo sa kanila the importance of building that relationship. And of course, nakikita natin by doing this conflict resolution, kung mayroong conflict dito sa ating team, come out with a solution. Be a solution and not a problem. Forget the past, according to Veronica Verano, ng downline ko ng taga-Canada, forget the past and think of the future. Because in so doing, magkakaroon kayo ng happiness and joy and love in your community, in the team that you are building up. No? And of course, the next one, decision making. This is the best and the most important skill that we must develop. No? How do we do that? Paano natin gagawin? This decision making is paggawa ng iyong hatulan mo, paggawa ng hatol, paggawa ng desisyon. It is a process of making choices by identifying solutions
by identifying decisions or gathering informations na magpapabuti sa iyong samahan, no? And also assessing alternative resolutions. There will be times na merong tayong problema sa ating samahan, sa ating team. Come out with an alternatives. Come out with a solution. There are times na merong mga uncertainties na nakikita natin na hindi talagang tayo uusad. There will be times that there are high risk consequences na ating nagawa at naganap sa ating komunidad. There are times na meron tayong mga interpersonal issues na minsan ba ay na-i-open up ito sa ating mga team members. Ito ay one thing that we should take into consideration that we may have to decide on what to do. There are some complex problems that arise na dumadating sa ating grupo, sa ating komunidad. This, you have to come out with a decision on what to do about it. All right? Decision making is a point of view as a coach, as a leader, as a mentor. Credible ba ang iyong pagiging ang mga decisions mo sa iyong grupo? Do you stand firm in your judgment? May mga problema ay hindi mo nasusolusyonan sa dahilan na mapabaya ka sa iyong mga downlines. So come out with a solution. Speak to them, talk with them, and decide. And lastly, decision making is very important because this will make our team, our group grow into a harmonious relationship among your people. All right? And of course, what are the approaches na pwede nating gagawin to improve these business communication skills which I have just discussed tonight? Ano yung mga approaches na dapat nating i-improve upang ang ating business communication skills ay magkakaroon ng katuparan, magkakaroon ng improvement? May mga approaches tayo na gusto kong ibabahagi sa inyo, which of course, subject to your own likings, depende sa situations. Number 1, learn to listen actively. Ito nabanggit ko na sa inyo kanina. Learn to listen. Napaka-importante po ang to develop that skills of listening. Kasi kung ratatat ka lang na hindi mo papakinggan ang iyong mentor, ang iyong mga senior coaches, ay kung ikaw ay isang downline, ay wala kayong patutunguhan. Listen is very important to be an effective business leader. Listen to your mentor. Listen to your advices. Because a listening ear is more important than a person who just talk and talk. No? Napaka-importante po yan. Number 2, use collaboration tools. Ito nabanggit ko na kanina. Yung mga tools na nasasabi ko kanina ay yung coordination, yung makipag-cooperate ka, yung maging submissive ka, yung magiging matulungin ka sa mga projects na binibigay sa iyo ng mga mentor mo, ng iyong mga coaches. These tools are very important for you to improve your communication skills. No? Listen, again, nabanggit ko, listen, listen, listen. Not only listen silently, but listen actively. No? Use collaboration tools.
tools that will enhance improvement in your dealing with your people, with your downlines. Number 3, improve your writing skills. Ito, na-elaborate ko na kanina, yung, yung writing skills. Very important that take notes, jot it down. Do not rely on your memories. And of course, use the messengers when you do the prospecting, when you're doing the invitations. And of course, think before you speak. No? Usapan natin ito. Sometimes it is better to pick up the phone na instead of just sending him a message. Kung mas madali ang isang effective na communication skill sa iyo, na tawagan mo siya, how to invite them through phone, then well and good. So you can do that, no? Sometimes it is better to personally convey the good news about RGSX4. And of course, you motivate others. Walang iwanan. Never abandon your friends, your members of your team. Never abandon them. Instead, motivate them. Give them bigyan mo sila ng mga encouraging words. Encourage them na hindi pa tapos ang laban. Hataw lang tayo ng hataw. I remember one of my downlines, I told them, never give up. Tuloy lang, laban lang, tuloy-tuloy lang. Magtanim lang tayo ng magtanim hanggang darating ang panahon. In God's time, the Lord will bless us abundantly. Believe me, coaches and partners, hindi tayo mawala ng pag-asa. Trust the system and have faith in God that people will come to us. They will come one day to us and they will ask us, how? How can be a member of your group? Kasi tinaniman mo na sila eh. Never abandon them. Instead, send them good messages. Kahit na yung good morning lang o yung mga inspirational messages. Tell them that you're still alive. Still alive and kicking. That you still remember them. You want them to dream big and not dream small. You want them to earn big incomes like what you are now. Because one day, mga coaches, yung ating itinanim ngayon ay magkakaroon ng harvest. Kung ano yung itinanim ay yung aanihin, no? Napaka-importante po 'yon. So again, treat everyone equally without bias, without favoritism. And this is addressed to all mentors and senior coaches. Your downlines, treat them equally. Treat them with love. Treat them with motivational, encouraging words. And of course, maintain a positive attitude and always smile. Because don't you know that smile captivates people's hearts and mind? Kapag ngumiti ka lang, ngitian mo lang sila, especially when you're doing your face-to-face encounter with your guests or with your downlines, by motivating them, by giving them a big smile, that smile will captivate people's heart. Again, mga kapatid, ask for, sandali ha. One more is, last one is, ask for feedback. Minsan kasi, kapag wala kang naririnig ng kanilang mga feedbacks, ay ito ay hindi mo malaman kung you're doing well or are you improving in your system on the way you manage your people. Ask feedback from your downlines and give it to your mentors, to your coaches.
Kasi ang mentors ay naghanap din yan. Nagtatanong din yan kung saan ba ako nagkakamali. Tinatanong nila sa sarili nila yan eh. Where do I go wrong? Yun, merong kanta yan eh. Saan ba ako nagkakamali? So, ask feedback from your downlines. Especially sa mga meetings na ito. Especially kapag magkaroon kayo ng team gathering. Ask feedback from them. O anong masasabi nyo? What do you think? What are your inputs? What are your feedbacks? Again, mga kapatid, I think I have spoken much. And this is my time to say goodbye. But before I do that, as a conclusion, communicating effectively is a teachable skill. Teachable skill ito. Madaling maturuan, madaling ma-acquire. Therefore, following a few of these tips, or totally these 9 steps, 9 bullet proofs, which I outlined in the PowerPoints above, will enable you and me and all of us hone up our communication skills. Kung tandaan lang natin, when we learn to listen, when we use collaborative tools, we can improve our writing skills, when we can motivate others, and we can get feedbacks from other people, then we can say, at last, nagampan ko na yung aking naituro sa aking mga downlines. And this will duplicate to them. Thank you lahat ng nakikinig sa akin ngayon. Although we're outnumbered by those who attended the first session, but anyway, may blessing kayo galing sa taas ang inyong pagpupunyagi, ang inyong paghihirap, ang inyong mga patience, ang inyong pagtitiis sa gabing ito, which is already 10, almost 10:30 in the evening, ay ito'y nagbubunga sa inyo because of your patience and because of your perseverance. And I know the Lord will reward you for whatever you have earned. Maraming salamat po mga coaches, mga partners. Sa pasensya na po kayo kung hindi ko natugunan ang iyong mga personal needs. But I know this will be enhancing your capability to go out to the world and tell them, I'm ready to explore the problems facing me as an online businessman ng RGSS4. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kay GM Warren Trinidad, kay Mentor Dayan, ang aking mga senior mentors, Mentor John J. Hay, Mentor John Kester, Mentor Alan, ang mga coaches ko, Coach Dayan, Coach Marian, Coach Bea, Coach Leah, ang mga coaches sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon. And I hope you will do apply this to your respective teams. Although this is short list, but and I do hope in my humble way of sharing this to you will motivate your downlines, will make people grow, and will make people be interested sa ating business na ito. Maraming salamat po, and I pray, and let's all pray together. Don't forget to pray one another. Don't forget to pray with your downlines, to your mentors, to our uplines, that this team, this community of RG64, the Lord will bless us abundantly because we are just planting
and we have the right tools to grow, and one day we will harvest the fruits of our labors. Good night.